Hello. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po mga anak ng Diyos? Masaya po ba kayo? Siyempre, dapat po masaya tayo lagi sa bawat sandali ng buhay natin. Ngayon po ay solemnity or feast po ngayon ni Saint Joseph. Kaya lahat po ng nakatira sa mga baryo at bayan ng San Jose, piyesta po sa kanila. Ano po? Kilala niyo po ba si Saint Joseph? Ano po ang pagkakakilala niyo kay San Jose? Sino po ba siya? Siya po ang ama ng ating Panginoon. Okay po. Ginamit. Tama po yung word yung ginamit. Ginamit po siya na maging ama ng ating Panginoon, na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawan tao. So, ibig sabihin, si Saint Joseph po ang tatay ni Kristo nang siya ay nagkatawang tao. Subalit, ang lehitimong ama ng ating Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Maliwanag po ba yun? Kaya po, ang tawag po kay Saint Joseph, siya po yung tinatawag na foster father. Ano po ba ibig sabihin ng foster father? Halimbawa po, ako, wala po yung pamilya ko dito. Kinupkup po ako ng kapitbahay namin para temporarily sila yung maging magulang ko. Kaya kung ang kumupkup po sa akin ay si Aling Milagros, si Aling Milagros po ang foster mother ko. At kung ang asawa ni Aling Milagros ay si Mang David, si Mang David at si Aling Milagros ang tinatawag na foster parents ko. Maliwanag po ba? Pero meron akong tunay na magulang. Ano pa po ang pagkakakilala nyo kay Saint Joseph? Bukod po sa pagiging tatay dito sa lupa ng ating Panginoon, paano nyo pa po ba siya nakikilala? Kilala nyo po ba si Saint Joseph? Hindi nyo po kilala si Saint Joseph? Saan po ba siya kabilang? Sa Sagrado Pamilya. Sino po ang member ng Sagrado Pamilya? Jesus, Maria at Jose. Sa makatuwid, si Saint Joseph ay ang magulang po ni sinabi na po natin yon, foster father of Jesus. Dito po sa mga alagad. Ano pa rin po, paano niyo po nakilala si Saint Joseph? Sino ba siya? Saint Joseph po ang asawa po ni Mama Mary po. Siya po yung kasintahan ni Mama Mary. Amen po ba? Subalit si Mama Mary ay nagbuntis. Hindi sa pamamagitan ni Jose, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nabuntis si Mama Mary nang walang anumang sexual relationship kay Jose. Kaya kung halimbawa, ikaw yung boyfriend ni Mama Mary, o ikaw si Jose, boyfriend ni Mama Mary, at nalaman mo na yung girlfriend mo pala ay buntis na, ano ang gagawin mo sa ganong pagkakataon na yung girlfriend mo buntis na pala? Para po sa akin, yamarlahan na po yun. Iunawain ko na lang po. Uunawain daw niya yung katatayuan ni Mama Mary. Kayo po, kung halimbawa, nasa ganong kalalagayan si Mama Mary at ikaw yung boyfriend niya, paiiralin ko pa rin po yung pagmamahal ko sa kanya. Okay, very good. Paiiralin pa din po yung kanyang pagmamahal. Sa makatuwid, si Saint Joseph ay mayroong mga katangian na dapat na maging katangian din natin. Alam niyo po, natutuwa po ako dun sa dalawang mensahe ng banal na espiritu tungkol sa pagsamba sa mga rebulto Matagal ko na pong iniintay yung mensahe na yan Para po talaga malaman ko yung katotohanan
na tama ba sa mga followers ni Christ na ang bawat rebulto ay luhuran, halikan, punasan, pag pinunasan ganyan, merong ipupunas dito, may ipupunas dito, may ipupunas dito. Salamat po at iyan po'y pinaliwanag ng ating mahal na Apo Kunching. Ang mga rebulto, hindi po yan dapat sinasamba. Magagalit sa atin ang Panginoong Hesukristo sapagkat ano po ang katuruan tungkol sa pagsamba. Second commandment po yata yun na dapat wala tayong ibang Diyos kundi siya lamang. Kaya po pwede po tayong manalangin na hindi na po natin kailangang humaplo sa mga rebulto kundi pumikit po tayo ng mataimtim at isipin po natin na ang Panginoon ang kausap natin. Ang mga rebulto po ay reminder lang. Isang pagpapaalala sa atin tungkol sa ating Panginoon. At isa pa po ito mga kapatid, ang mga santo po, hindi po yan Diyos. Yung pong iba, lumuluhod din po sa harap ng mga santo, pinupunasan, sinasamba, hindi din po tama. Ang mga santo ay nandiriyan sila para maging modelo natin ang kanilang mga katangian. Katulad po ni San Jose. Si San Jose ay isang santo. May mga katangian siya na dapat nating pamarisan. At isa na po dito sa katangian ni San Jose ay ang pagpaparaya. Nagparaya po ba si San Jose? Nagparaya po ang ating si San Jose sapagkat ayaw niyang mapahiya ang mahal na Birheng Maria na siya ay usigin ng mga tao na bakit siya ay dalaga, bakit siya nagbuntis. Kaya nagparaya si San Jose. Ano po ang pagpaparayang ginawa niya? Anong pagpaparaya ang ginawa niya para hindi mapahiya si Mama Mary? Hiniwalayan ba niya? Hindi niya hiniwalayan. Nagsama sila ni Mama Mary from the moment na alam niyang naglilihi. Ang pagkakaalam ko, ang huling kasulatan tungkol sa pagsasama ng tatlong Sagrada de Pamilya ay hanggang nung mag-12 taon ang ating Panginoong Hesukristo. Ang nakatala po sa Bible ay hanggang noong ang Panginoong Hesukristo ay nawala at nakita nila sa templo. Nakita ni San Jose ang ating Panginoong Hesukristo sa templo. So si San Jose po ay may katangiang pagpaparaya. Tayo bilang tao, may mga pagkakataon na dapat din tayong magparaya. Amen po ba? Ano po ang halimbawa ng pagpaparaya? Yung magpaparaya ka na para sa ikabubuti ng kapwa mo. Amen po ba yon? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan tayong magparaya. Alang-alang sa ikabubuti ng ating kapwa. Subalit, naging katanungan ko po ito Ano po ang pagkakaiba ng, ang pagpaparaya po ba ay pagpapakamartir? Yan po ay isang napakagandang katanungan. Pag ba ikaw ay nagparaya, martir ka ba? Halika kapatid, narinig ko yung amen mo. Pag nagparaya ka, martir ka. Kasi po, sa isang katulad ko rin po, nagaganap yung magpaparaya. Katulad po ng halimbawa, mayroon ka pong kasintahan, nalaan nyo na pong may nangyari sa kanya. At ngayon po, nalaman nyo na rin po na hindi sa pamamagitan ng isang tao ang naganap kay Maria. Kaya, nagparaya na po ako. Sa ganun pong pagkakataon, ipinagkaloob ko po ang aking pangunawa sa ating mahal na Birhen Maria. Para hindi mapahiya ang ating mahal na ina, nagparaya na siya na akuin ang pagdadalang tao ng ating mahal na Birhen. So, yan po ay isa sa mga katangian ni Saint Joseph. Sa buhay natin, dapat tayong magparaya. Dapat tayong, kuminsan sinasabi nilang paraan ng pagpapakamartir. Pero ito po ang gusto kong linawin. Dalawang klase po ang pagpapakamartir. Sang-ayon po ba kayo sa akin? Merong nagpapakamartir
Nagpapakamartir sila, pero tinotolerate nila yung maling gawa ng kanilang kapwa. Amen po ba yon? Yun po ay hindi magandang uri ng pagpapakamartir. Na wag lang magalit sa'yo yung anak mo, magpapakamartir ka na pagbigyan lahat yung kahilingan niya. Hindi po tamang pagpapakamartir yan. Subalit, kung ikaw ay magpaparaya, magpapakasakit, magpapakamartir para sa ikabubuti ng kapwa, yan po ay magandang aspect ng tinatawag na pagpapakamartir. Si Saint Joseph po ba ay isang martir? Martir po ba si Saint Joseph? Sapagkat siya ay nagparaya. Nagparaya siya. Tandaan niyo po, dalawang klase ang pagpapakamartir, ha? Nagpapakamartir ka, alam mo nang yung asawa mo ganun-ganun, pero tinotolerate mo pa, hindi po ayos sa pagpapakamartir yan. So isa po yung sa katangian ni Saint Joseph, pagpaparaya. Pangalawa, nabasa ko po yun sa post ni Mother sa FB ngayon, yung mga katangian ni San Jose. Isa pa, nakita ko naman po sa post ni kapatid na Josie Tulpo, isa po sa katangian ni Saint Joseph ay yung tinatawag na pananalig at pananampalataya. Nananalig siya na ang naganap sa ating mahal na ina ay magkakaroon ng magandang bunga. Nagkaroon po ba ng magandang bunga? Amen. Sapagkat mula sa kanya, isinilang ang manunubos. Kaya meron siyang matinding pananalig at pananampalataya na pagkatapos ng lahat ng ito, merong magandang mangyayari. Hindi lamang kay Mama Mary, kundi sa lahat ng tao sa sandaigdigan. Pangatlo, kung meron ka ng pananalig at pananampalataya, marunong ka ng magparaya, pangatlo, ikaw ay magiging tapat na. So, si Saint Joseph ay mayroon ding virtue na tinatawag na katapatan. Tapat ba si Saint Joseph? Opo, sapagkat sa kabila ng lahat, tapat ang kanyang pagmamahal kay Mama Mary, hindi niya iniwan. Mga kapatid, tayo man sa buhay natin, tagasunod o alagad, dapat po nating ipakita ang katapatan natin sa pagkilala at sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Ano po ang ibig sabihin ng katapatan? Kung ikaw ay isang alagad, maipapakita mo ang iyong katapatan kung hindi ka mapapatangay doon sa mga nangyayari sa kapaligiran mo para hindi ka maglingkod sa gampaning ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kapag ikaw ay madaling masway, sa simpleng pag-i-invite sa iyo ng kalaban ay umayon ka, iyan ay isang palatandaan na wala kang katapatan. Ang isang alagad na matapat, may nararamdaman man sila sa kanilang katawan lupa, magpupursige pa rin silang maglingkod. Amen po ba yon? Ang isang alagad na matapat, kahit lugmok sa problema, maglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Yun po yung pagkakakilala ko. Kaya nagtataka po ako na sasabihin, hindi ako maglilingkod kasi masakit ang ulo ko. Hindi ako maglilingkod kasi masakit ang tiyang ko. Wala ako sa kondisyon. Hindi po katanggap-tanggap. Bakit po yung mga pasyente at mga tagasunod, katulad po nung kahapon na nakaupo dito, halos hindi mo maipinta yung muka. Pero sa kabila ng lahat, nagpunta dito sapagkat nanduroon ang katapatan ng kanyang puso na siya ay gagaling pag nagpunta ka sa dakong lugar na ito. Bakit po yung mga alagad at lingkod, hindi naman po sa nilalahat ko. Kung yung tagasunod at may mga sakit, dito nagtatatakbo para sila'y gumaling, bakit yung isang alagad nanduroon sa bahay at ewan ko kung ano yung hinihintay? May katapatan po ba yun? Kailangan po bumangon, magbihis at tumungo dito sa dambana sapagkat dito matatagpuan ang kagalingan ng katawan lupa at ng higit sa lahat ay kaluluwa. Tatlo po yung katangian ni Saint Joseph na binigay ko sa inyo, pero marami pa po. Ano po yung una? Pagpaparaya. Pangalawa, pananalig at pananampalataya.
At yung pangatlo, katapatan. Tatlo po yung mga katangian na sinabi ko. Bago po tayo dumako, pumili po kayo ng isang katangian ni Saint Joseph. Yan po ang ating pagnilayan. Anong katangian ni Saint Joseph ang napagsumikapan mong maisabuhay na? Pagpaparaya, pananalig at pananampalataya, at katapatan. Pumili po kayo ng isa. Kung hindi nyo maipapaliwanag yung tatlo or dalawa, kahit isa lamang, at kung paano nyo na i-apply sa buhay natin bilang pagsunod kay Saint Joseph bilang isang huwaran. Bago po tayo magpasimula sa ating bahaginan, bagamat tayo kakaunti, meron po tayong nagse-celebrate hindi ng kanyang kaarawan bilang sa laman at dugo, kundi kaarawan nang siya ay buhayin ng Panginoon sa ganang Espiritu Santo. Tinatawagan ko po ang aking kapatid, Marcos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid na nagdiriwang ng kanyang anibersaryo ng pagkakapunta niya dito sa banal na dambana. Ama, maraming pong salamat sa muli mong pagtawag sa akin para pasalamatan kita at purihin, ikaw ang lulatiin sa oras na ito. Balutin mo po ako ng banal na dugo ni Jesus na nabubudon sa krus ng Kalbaryo upang ako'y makapagsaad sa iyo ng may kalinisan sa banal mong harapan. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Parang kailan lamang po kasi nanggagabay ako dyan sa labas hanggang sa loob dahil isa rin po akong pasyente ng stroke. Mga bagay po kasi na inaakala ko nung mga panahon na hindi pa ako na-stroke, akala ko yung mga ginagawa ko ay angkop na sa akin. Pero nung ma-stroke po ako, nalaman ko lahat ng kamalian ko. Unang-una po, nais ko pong pasalamatan unang Ama sa biyaya at pagpapalat gagaling pinagkaloob niya sa akin na ngayon po ay natanggap ko. Kahit po kung baga sa ano ay paika-ika pa yung aking paglakad na napapansin ninyo, ay matuwid naman po ang paglakad ng aking kaluluwa. Sa ngayon po, nais ko pong bahagi ng konti sa inyo kung paano ako nagsimula rito. Nang ako po'y dalhin dito ng aking asawa na may 1 taon na nga po ang nakararaan ngayon. Ako po ay napagbabanyos at sa pang-7 araw lumakad ako. At ngayon po ay matyaga akong nagbata hanggang sumadsad ko ang 1 taon. Salamat po sa Ama. Una, nais ko pong pasalamatan din ang aking kabiyak. Bagamat madalang niya ako masamahan dito, hindi pa rin po siya bumibitiw sa akin. Dahil sabi ko po sa kanya, kung paano maging matatag ako, ganun ka rin sana. Kaya maraming po salamat sa inyo. Hindi ko na po masyadong hahabaan dahil ito na lang po. Salamat po, mga kapatid. Salamat kapatid. Tandang-tanda ko nga po nung mga unang araw nyo dito na talagang hindi po siya nakakalakad. Pero salamat sa Ama, hindi man diretso, pero meron siyang sinabing napakaganda. Diretso naman daw ang kanyang paglakad patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po ulit natin ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa mga bagay na ginawa ng Ama, isa po sa mga pakagandang nilikha niya ay ating mga paa. Subalit ang paang ito, aminin po natin at hindi, nagdudulot po sa atin ng pagkakasala. Sang-ayon po ba kayo? Paano po nagdudulot ng pagkakasala ang paa? Pag dinadala ka dun sa mga lugar na hindi mo dapat puntahan. Alam mo naman na pag nagpunta ka sa, ano ba tawag dun sa kumukuti-kutitap, magkakasala ka sapagkat mawawala yung pagiging
siguradong magkakasala ka pagpunta mo sa ganun lugar. Amen po ba yon, mga lalaki? Sang-ayon po ba kayo na pag dinala kayo ng paa ninyo sa lugar na kumukuti-kutitap at merong mga iba kayong, yun na po, alam na po natin, makapagdudulot po ng pagkakasala. Ang paa, nagdudulot ng pagkakasala, pagka nakita mo yung mga kabarkada mo na mga lasing na't nagiinuman, makikijoin ka pa. Maya-maya, lasing ka na rin, hindi mo na rin alam kung ano yung sinasabi mo't ginagawa. At pag uwi mo sa bahay, yung mga daratan mo sa bahay, aawayin mo. Kaya yung paa mo, nagkasala. Ngayon po, si kapatid, bagamat hindi pa masyadong diretso, pero isang bagay ang nasisiguro ko. Ang mga paang ito na hindi na makalakad ng dire-diretso papunta dun sa mga bagay na pangsangkalupaan, nabawasan ang kanyang pagkakasala. Amen po ba yon? Kaya everything na nangyayari sa buhay natin, kung ating pong paglilimian, iyan po ay blessing mula sa Panginoon. Diretso nga yung paa mo, pero puro pagkakasalang pinupuntahan mo, mas mabuti pa yung iika-ika ka na hindi ka nakakapunta sa mga lugar na pagkakasalanan mo. Amen po ba yon? Kaya yun po ay consider po nating isang blessing mula sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay tatawag po ako ng alagad. Kung nandyan po si kapatid na Lilia para po magbahagi. Kung ano na po ang naramdaman niya sa buhay niya na naranas niyang magparaya, nakaranas siyang magkaroon ng katapatan, nakaranas siya ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa kapatid nating si Lilia. Hindi po ako tatawag ng iba kung hindi tutugon sa panawagan ng Ama, sapagkat ayokong maging bahagi ng kanyang kahinaan. Patawad po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ano ba? Ano yun? Hindi ko narinig eh. Pagpaparaya. Pananalig. Pananalig po ang aking napili sapagkat nung sa akin pong sarili talagang nadama ko po ang basta po dito ay nanalig kayo at nagtiwala, matatanggap niyo po yung biyayang hinihingi niyo. Sa lahat po ng araw, sa lahat ng oras, kahit po ano ang ating ginagawa, basta mag-alay lang po tayo at magtiwala sa Panginoon na lahat ng bagay ay ibibigay niya. Lahat ng bagay ay tutugunin niya. Kaya yun po ang aking yung pagtitiwala po at maraming pong salamat. Salamat po sa iyong pagpapahayag. Katotohanan po iyon na kung ikaw ay nakasumpong ng daan patungo dito sa banal na lugar na ito, dapat pong matanim bilang binhi na palalaguin ang ating pananalig at pananampalataya. Sapagkat kung wala po itong pananalig at pananampalataya, hindi nyo po mararamdaman ang tamis ng pagmamahal at pagkalinga ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya pag ito po na-develop na sa atin, mararamdaman nyo po kung paano po kayo mamahalin at kakalingain ng ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin na isa sa mga tagasunod ng ating gawain, si Ma'am. Nandito po si Ma'am, nakita ko po. Ano po? Siya po ay magbabahagi ng kanyang mga karanasan kung paano niya na isabuhay ang ugali o ang virtues ni Saint Joseph na pagpaparaya, pananalig at pananampalataya, katapatan. Malaya po kayong pumili kung alin po ang akma sa inyong buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay Madam.
Salamat po, Lord. Thank you for everything. Pagpaparaya, marami ang gumagawa niya. Lalo na kung meron kang pinakipaglaban. Gusto mo na isang buong pamilya. Hindi kayo watak-watak. Pwede kang magparaya para mabuo ng isang pamilya. Kay St. Joseph, kaninang umaga ko lang nabasa yung sa Facebook na gusto niyang iwanan si Virgin Mary during that time dahil parang ang feeling niya, mapapahiya siya. Pakakasalan niya ang isang babaeng buntis na idinaan sa panaginip. And then, nag-appear yung angel at sinabi sa kanya na ganon, pakasalan niya si Virgin Mary na ginawa niya. Yun yung sinabi ni Ma'am Beth kanina na nagparaya si St. Joseph para sa isang babae na itinalaga para magiging mother ni Jesus Christ sa kanyang earthly life. Sa pananalig, siguro ang ma-share ko yung aking pinsan, si Cassie. Walang tiyaga sa text, kaya most of the time, tatawag siya. Pag naman may problema siya, lalo na pag sa katawan, tatawag yun, pakisabi mo kay Apo. Sabi ko, bakit ba kasi hindi ikaw ang tumawag? Sabi niya, huwag na kasi ako, it's hard talking to Apo. Sabi ko, why? 3 lang yung Tagalog ko. Saka, ikaw nagsabi, Apo is not an ordinary person. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Sabi ko, be careful when you talk to Apo. You say po, hindi naman magamit-gamit ang po. Dahil sa mga Bisaya, wala nga po kaming ganun. And then, nasabi ko na ito noon, na yung Holy Spirit, get through the message na hindi ko inaasahang makarating kay Apo dahil 50 cents na lang yung load balance ko. Nakarating kay Apo yung message. Sabi ko, ang Holy Spirit ang migawa nun. Nadagdagan na naman, naulit na naman yun kay Kasin. Sabi niya, Kasin, salamat, hinahanap ko na yung mga dahon-dahon na yun. Sabi ko, ha? Nakarating sa iyo yung message? Sabi niya, yung message ni Apo na pinorward mo sa akin, kababasa ko lang. Sabi ko, no. Hindi nga pwede dahil dalawa na akong pindot check operator. Pero nakarating sa kanya yung hatol ni Apo about sa dahon-dahon. Na pag yung babae na yon, pag sinabi ni Apo na 9 days nga niyang gagawin kahit magaling na siya. Ganon siya kung maniwala kay Apo. And then yung mga dahon-dahon, napalpak pala ako. Kasi, hindi doon sa problema na yon. Sabi niya, Kasin, pitsil-pitsil na yung tubig na iniinom ko doon sa sinabi mo. Hindi pa rin ako gumagaling. Halos sa CR na ako magtira. Sabi ko, isang tanong, isang sagot. Gusto mo ba talagang gumaling? Sabi, of course. Sabi ko, tawagan mo si Apo ngayon din. Sabi niya, Kasin, awkward nga akong tumawag kay Apo. Bahala ka, you tell Apo everything. Kasi ikaw lang ang makapag-describe kay Apo what is really happening to you. Sabi niya, sige na nga, tatawag na. Sabi ko, text ko si Apo, sabihin ko,
tatawag ka. O wait ka lang dyan. Kasi magkalayo nga kami, nasa Mindanao siya, nandito naman ako sa Bulacan. In a matter of wala pang 5 minutes, ito na naman siya. Kasi, nakausap ko na si Apo. O ano sabi? Herpes daw. Hindi internal, kung hindi, external part yung skin niya. Herpes. Sabi ko kasi, hindi ba yung herpes sa pokpok na sakit yun? Sabi niya, loka ka, hindi yun. Sabi ko, I was thinking, yun. And then, eto na. Niya kasi, ano ba yung ikmo? Kasi sabi ni Apo, dikdikin yung ikmo, yung juice nun, siyang ilalagay dito. Sabi ko, ikmo is yung ginagamit ng mga Muslim pagnganga. Dahon yun. Sabi niya, ikmo. Buyo yan sa Bisaya. Sabi ko, okay, of course. Alam mo na ngayon kung ano yun. In a matter of 3 days, gumaling si Kasim. Tumawag siya. Sabi niya, pakisabi mo kay Apo, magaling na ako. That's how it is with Kasim. Basta may problema, tatawag na yan, pakisabi mo kay Apo. Yung text message ni Apo, ipo-forward ko sa kanya. Sinusunod niya religiously. So, yan isang halimbawa ng pananampalataya na pananalig din, na pag sinabi ni Apo na 9 days nga niyang ginagawa. Kahit magaling na siya in a matter of 3 or 4 days. Saan ba ako dinadala ng aking pananampalataya? What is happening to me now? Observation lang ito ng mga kasamahan ko sa trabaho before my retirement. Sabi nila, alam mo, iba ka ngayon. Sabi ko, anong naiba? Kasi noon, you project a smile, but you are hiding inside. Sabi ko, oo. Meron yung kantang na laughing in the outside, but crying in the inside. Marami sa atin ang ganyan, hindi lang ako. But I was able to overcome, hindi man completely na maalis yun, dahil yan ay part na ng buhay nating mga tao. The messages of Apo inspires me, give me strength, give me hope, na meron pa rin magandang buhay na naghihintay. Na despite of what I've gone through with my life, hopeful pa rin ako. And blessings are coming in, hindi naman niya ako pinababayaan. Salamat sa Panginoon. Ano man ang mga pinagdaanan ko, na-survive ko lahat. I am a stronger person now. And salamat sa Panginoon, kay Virgin Mary, salamat kay Apo Conching. Hindi nagsasawang bigyan ako ng inspirational messages, telling me, makahulagpos ka rin, makatawid ka rin sa mga pasanin sa buhay. And pagpaparaya, dahil until now, ginagawa ko pa rin yan for the good of everybody, for the good of my family. Sabi ni Apo, yan ang binigay sa iyo. Itaguyod mo sila. Mahalin mo sila. Dahil sila ibinigay sa iyo ng Panginoon. And I'm hoping and praying that ganun pa rin, even if I'm carrying my cross, makakahulagpos din ako. Thank you, Lord. Salamat, ma'am, sa iyong napakagandang pahayag na kung pinaglimian ng mga nakinig, makatutulong upang sila ay ganap na magtibay. Sino nga ba ang hindi gagaling kung ang pananampalataya mo ay walang bahid ng pagdududa? Alam niyo po, hindi naman po yung
ikmo, mga dahon-dahon ang makagagaling sa tao, kundi ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya na sa pamamagitan ng ikmo na ibinahagi sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yon ay magiging paraan ng iyong kagalingan. Kaya mga kapatid, alam niyo po, ito po'y tahasang sasabihin ko sa inyo, kahit po kayo nakaupo lang dyan, mula 12 o'clock, nakaupo na kayo dyan, subalit nasa puso ninyo ang 100% paniniwala at pagtitiwala na habang kayo ay nakaupo, ay unti-unti kayong pinagagaling ng Panginoon, uuwi po kayong may kagalakan. Amen po ba yun? Hindi po yan nakukuha sa pahaplos-haplos, araw-araw na pagbebendisyon, o kung ano pa mang bagay na ginagawa natin bilang tao, kundi ang masigit sa lahat ay ang kabukasan ng ating puso sa pagtanggap ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit po kayo nakaupo lang dyan, at ang bawat salita ay ninanamnam ninyo at tumitimo sa iyong puso at diwa, unti-unti na po kayong pinagagaling ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ako, ang laki po ng inilinaw nung mata ko. Hindi naman po ako madalas magpapatak. Nagtitiwala po kasi ako nananampalataya. Yung po kasing pare sa aming parokya, pagkatapos po ng misa, iniisa-isa po kaming ginaganyanan ng holy water. At nanampalataya po ako sa Panginoon na pag may bumagsak na holy water sa kamay ko at ipinahid ko sa mata ko, magiging dahilan ng paglinaw nito. Nanampalataya po ako sa holy water na iwiniwisik nung pari na yon na magiging kalinawan ng mata ko. Matagal na po akong hindi nagsasalamin. Yung pong salamin ko, reading glass na lang. Hindi po katulad noon na doble vista, may grado. Nawala na po yung salamin ko ngayon. At marami pong pagkakataon na nakakagamit ako ng cellphone, nakakagamit ako ng iPad, na hindi na po ako gumagamit kahit reading glass. Ibig sabihin, yun po ay naganap dahil sa aking pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po yung mga kending na kukuha ninyo, kung magtitiwala din po kayo at mananampalataya na iyon ay magiging kagalingan ng inyong karamdaman, pagbibigyan po kayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Isa lang pong napakaigsing pagbabahagi. Yung pong pangalawa kong apo, nanggaling po dito sa Pilipinas, pag uwi po ng Taiwan, nilitawan ng napakalalaking mga namumula na talaga pong nakakalat sa buo niyang katawan. Dahil po yung anak ko may paniniwala at pananampalataya na sa pamamagitan ng binendisyon ng tubig na nanggaling sa dambanang ito, iyon ay magiging sanhi ng kanyang kagalingan. Hindi po siya binigo ng Panginoon. Alam niyo po, nung kasagsaan ng kanyang malalaking pantal sa katawan na namumula, kumuha po siya ng tubig na yon, naghugas muna siya ng kamay, nilagay sa kamay at inihaplos sa balat ng aking apo, purihin ng Ama. Gumaling po, kagalingan ang ibinigay ng ating Panginoon. Kaya po yung mga candy po na yan, pag kayo nanampalataya, magiging sanhi ng inyong kagalingan. Kaya lang po, kung nakakuha nga kayo, kinain niyo yung candy, yung mga balate ikinalat ninyo, hindi po kayo paggagalingan ng Panginoon sapagkat pinadumi nyo ang kanyang bahay dalanginan. Yan po kasi yung nakikita ng mga naglilinis Pagkatapos po ng gawain, pinagbalatan ng candy, nagkalat. Hindi po malulugod ang ating Panginoon. Kainin nyo yung candy, yung pinagbalatan, lagay nyo sa bulsa nyo at iuwi nyo na lang sa bahay ninyo. Yun po ang dapat nating gawin. Ang ating pong tema para sa araw na ito ay palalalimin po ng ating Mother of the House para po yung iba, alam ko po na yung iba medyo nabibigatan sa kanilang pagninilay. Ito po ilubos sa palalalimin ng ating Mother of the House kung paano po ang pananalig at pananampalataya, pagpaparaya at katapatan ay dapat nating isabuhay para maparisa natin ang ating San Jose. Palakpakan po natin ang Panginoon para po sa ating Mother, Mother Marisa.
Papuri sa iyo, Amay walang katapusan. Muli sa araw na ito na ako yung tinawagan upang ibahagi ang iyong kabutihan, kagandahang loob sa bawat araw. Nasa dako mong banal na iyong tipanan ay aming natanggap ng lubusan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang magbukas ng aming diwa, magkaroon ng pandama, ilayo ng aral mo at paglingkuran ka na totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng tema ng ating Mami Beth, na kung atin pong pagninilaya ng malalim ay makapaglalayon sa ating lahat upang higit po tayo magkaroon ng sandata sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po ba yun? Uunahin ko po muna ang pananalig at pananampalataya. Ang pananalig at pananampalataya, siguro kung hindi ako naakay sa dakong ito, maaaring masabi ko sa inyo na kailangan makita ko muna ang pruweba bago ako magtiwala. Subalit nang dahil ang Diyos ang kumilos sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ang pananalig at pananampalataya, kapag tinanggap mo sa puso mo ang gagawa nito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kahit wala kang nakikita, mananalig ka pa rin at mananampalataya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasambit sa inyo? Simula po nang ako'y nainatasan sa dakong ito, masasambit ko po na ang pananalig at pananampalataya ko ng mga panahon na yon ay nasa 30% lang. Sapagkat hindi pa ako isang hinirang at hindi pa ako tuwirang bukas kung ano talaga ang ginagampanan ng Diyos sa buhay ko. Subalit nang ako ay nakatungo sa dakong ito, at narinig ko po yung mga aral ng Banal na Espiritu ng mga panahon na yon na hindi pa po siya nakaputi. Walang oras, kundi bawat oras na nakadatal ang Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, unti-unting nagkaroon ng punla sa puso ko kahit hindi pa ako hinirang. At yung punla na yon ay maaaring masambit ko po sa inyo na naging sangkap upang ang pananalig at pananampalataya ko sa ating Panginoon na hindi ko nakikita ay lumalim at magkaroon ng punla sa aking puso. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa larangan po ng pananampalataya at pananalig, kapag ikaw ay dumama bilang tao, hindi ka basta-basta magtitiwala sa taong kaharap mo. Kung walang isisilit ang Diyos sa puso mo, na ang taong ito'y dapat mong pagtiwalaan upang manalig at manampalataya sa sinasabi niya na may Diyos. Amen po ba yun? At may mga katauhan din naman na ang nagiging basihan nila para paniwalaan nila, para manalig at manampalataya sila doon sa pinatutuo ng tao na yon, ay yung kung ano yung taglay niya bilang pagkatao. Amen po ba yun? Halimbawa po, sa isang matalino at mayaman, o dili kaya ay doon sa kaukulan na marangya ang kanyang buhay, na nagpatutuo na ang Diyos ay buhay dahil doon sa nakamtan niyang material. Maraming naniniwala doon. Amen po ba yun? Subalit, anong pagkakaiba? Kapag pinaniwalaan mo yun at hindi naganap sa'yo, maaaring magbagong isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa dakong ito, mga mahal ko, mga kapatid ko, alam niyo po ba, ang pananalig at pananampalataya na ipinunla po sa amin ng Banal na Espiritu sa dakong ito, yung paghirang po bilang mga alagad sa second wave ng paghirang ay kakaiba. Sapagkat ang pananalig at pananampalataya ay higit ko pong naramdaman nang ako po ay tumira sa dambanang ito, sa dormitoryo po ng kulang 2 taon. Sapagkat nagkaroon po ng kaukulang panawagan ng Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching na ang mga hinirang ay titira sa dormitoryo. At bilang isang pagkatao, syempre po, kayo po ba isusuko nyo ang lahat sa inyo sa hindi nyo kilala? Kaya doon po nagkaroon ng kaukulang daan upang ang pananalig at pananampalataya ko sa dakong ito'y lumalim. Sapagkat hindi lang po kayo ang nakararanas na para sumuri, kundi ako rin po ay sumuri upang doon ay tuwirang maibigay ko po ang buong sarili ko sa Kanya. At yun ay naganap sa dakong ito. Sa loob po ng magdadalawang taon na ako'y tumira sa dormitoryo, kasama si Nanay Myrna, si Kuya Alan, ibang mga alagad, sila Mami Beth, na may rotation po ang pagtulog sa taas.
doon ko po higit naramdaman na ang pinaglilingkuran ko at tinanggap ko sa dakong ito ay ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Paano po ito naganap na ako'y manalik at manampalataya? Napakarami pong test na ginawa ng Diyos. Sa dormitoryo pa lang po, napakarami po. Na sabi ko nga po, kapag naaalala po namin ngayon yon ng mga kasabayan ko noon, ay isang napakatibay na pundasyon. Bakit hanggang ngayon, ang pananalig at pananampalataya na yun ay hindi namamatay? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa anong kaparaanan po, bakit yun lumalim? Sapagkat, bawat mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay hindi lang basta namin pinakinggan, kundi naroon po yung kaukulan na ang bawat narinig po namin ay kailangan naming damhin at isabuhay sa bawat araw. Amen po ba yun? Sapagkat kung mismo ang sarili mo ang hindi gagawa ng gayon, hindi mo pa rin mapapalalim ang pananampalataya at pananalig mo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At naganap po yun, maraming kaparaanan. Kaya, sa madaling salita po, ang pananalig at pananampalataya ay pinunla ng ating Panginoon dahil sa tinanggap ko sa dakong ito at ng mga kapatid ko pa bilang mga alagad. Na sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po kami kagaya ng tao na tatanggapin ko ba si Apo Kunching samantalang ganito ang buhay niya? Hindi po kami nagsuri ng ganyan. Kundi, ang aming sinuri ay ang kaukulan na handog ng Diyos sa kanyang buhay na hindi po niya ipinagkait sa aming lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na lahat ng aming tinanggap at naramdaman sa dakong ito ay hindi kasinungalingan. Kundi, sa pagtanggap po namin sa banal na Espiritu at sa bawat salita ng banal na Espiritu sa katauhan at mahal na Apo Kunching ay binigyan po ng patutuo mismo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kalikasan niya, ng mga stars, ng mga nagaganap sa dormitoryo na hindi namin malilimutan kailanman. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, diyan po nagsimula ang pananalig at pananampalataya. Na sa paningin ninyo'y tao lang ang ginagamit sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Subalit kung lalalim po kayo doon sa pagtanggap nyo na ang Diyos ay buhay sa kanyang katauhan, hindi na bilang tao mararamdaman nyo na tinanggap nyo, kundi ang Diyos mismo na naglalang sa buhay natin ang tinanggap natin. Buhay po ba ang Diyos? At doon na po umpisa. Nag-umpisa na pong lumalim ng lumalim hanggang doon po pumasok ang salitang katapatan. Na ang pananalig at pananampalataya sangkap para maging matapat ka sa paglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po mga kapatid, mahirap itong gawin kung walang regalo sa iyo ang Diyos. Subalit dahil may regalo sa iyo ang Diyos na nagpakilala sa iyo mismo, hindi mo siya maipagpapalit sa anumang bagay. Buhay po ba ang Diyos? Paano po pumasok ang katapatan? Patawad po, hindi ko po sasaklawan ang mga damdamin nyo, sapagkat alam ko po, iba-iba ang paraan ng paghirang sa aming lahat. Subalit ang katotohanan na nararamdaman ko, ihahambing ko po ang katapatan ko sa one-man woman, ako. Hindi ako playgirl, kundi kung mahal ko isang tao, mahal ko lang siya at wala nang iba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po ang kaukulan na masasambit ko po sa katapatan. Sapagkat sa dakong ito, tinanggap ko ang Diyos sa katauhan ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya patawad po, kahit sino pa ang mag-claim sa harapan ko na siya ay kinalugdan, na hindi ko tuwirang nasilayan yung kaukulan na siya nga yung kinalugdan, patawad po, hindi kita paniniwalaan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang tinanggap ko ay isang Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At ang lahat ng tinanggap ko, bakit ko na ipaglalaban yon? Sapagkat naramdaman ko, nasilayan ko, hindi man ang Diyos ang bumaba, subalit sa kanyang katauhan, kumintal sa puso ko kung sino siya. At lahat na ibinahagi niya sa aking buhay, sa lahat sa aming mga minamahal, lahat ng yun ay kaganapan sapagkat nananalig akong siya'y Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Paano ko naman maibabalik ang katapatan ito sa Diyos na tinanggap ko? Alam niyo po mga kapatid, ayoko siyang pagtaksilan. Sapagkat simula nang ako hinirang sa dakong ito, hindi ko siya maaaring ipagpalit sa isa. Kundi, doon ko ipapasok sa inyong kailangan mag-focus ka lang kung sino yung minahal mo hanggang kamatayan mahalin mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang pasubali ng Ama, nariyan ang tukso. Walang pinagkaiba doon sa isang manliligaw o isang boyfriend mo. Halimbawa, minahal mo siya. Boyfriend mo, mahirap lang siya. Dahil ikaw'y ambisyosa,
May nanligaw sa yung mayaman. Iniwan mo siya. Ginusto mo yung mayaman. Subalit hindi mo alam ang katotohanan kung anong nasa niya sa'yo. Mga kapatid, patawad po. Kahit ano pa siya na minahal ko, hindi ko siya papalitan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat siya na Diyos na buhay, na tinanggap mo. At ano man ang danasin mo, doon papasok ngayon yung salita na pagpaparaya. Amen po ba yun? Sapagkat minahal mo siya kung sino siya, tatanggapin mo kung ano siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sa katotohanan po, kaya ko po na ipagsisigawan ito, sapagkat ito yung nararamdaman ko sa dakong ito. Amen po ba yun? Kaya patawad po, kung ano yung buhay na ako'y hinirang ng Diyos sa dakong ito, na hinirang niya ako na mahirap, hinirang niya ako ng wala lahat, subalit nakakaya dahil kasama ko siya, hindi ko siya ipagpapalit sa anumang bagay. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat ako'y nasyasyahan. Naroon yung kaukulan na sa pamamagitan ng pagtupad at pagganap sa Kanya, hindi man pagdakakaraka-raka na ikaw pagkatao ang gusto. Gusto mong makuha yung gusto mo, na hindi niya maibigay sa'yo, siguradong ibibigay naman niya sa ibang paraan. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, inilaan ko na ang puso ko, hindi ako mangangako. Subalit ang pagtitiwala ko sa dakong ito, dahil ang tinanggap ko'y Diyos na buhay, mula pa sa pananalig at pananampalataya ko, pinakita na po niya sa aking katauhan kung paano ko siya dapat ipaglaban hanggang kamatayan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. At sa pagpaparaya naman po, sa totoo lang, ito ang napakahirap gawin. Sapagkat, bilang pagkatao, kung ano ang wala ka, lagi mong iisipin na wala ka, kaya hindi mo ba ibibigay sa iba? Subalit dahil ang Diyos, ang tinanggap mo, at ang pagpaparaya mo dahil mahal mo ang Diyos, magagawa mo pa rin kahit wala ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hindi po ako nagagaling-galingan. Subalit sa pagsusuri sa pinakamakabrampot man, nagagampanin ang bawat isa. Yun ay may points kay God. Amen? Sapagkat wala siyang kondisyon. Hindi kailangang malaki muna ang kamtin mo para iparaya mo sa kapwa mo. Sa katotohanan lang, kapag ang Diyos pa lang maghari sa'yo, kahit para na sa minamahal mo, magagawa mo pa rin ipagparaya dahil mahal mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, yung tatlong yun, nasangkap, pananalig at pananampalataya, katapatan ng pagpaparaya, kapag ito na po ang nabilot na sangkap doon sa pinakamasarap na hain na gustong ipatikim sa'yo ng Diyos, alam niyo po, hindi niyo na siya makakalimutan kailanman. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang kaukulan na nararamdaman ko. Sabi ko nga po kanina, Ama, napakabuti mo. Sa bawat pagpapahayag mo ng salita, sino man ang gamitin mo, magiging salamin ng bawat pagkatao. At kung ito'y kakamti na salamin ng bawat pagkatao, hambing sa pananalig at pananampalataya, katapatan at pagpaparaya, makikilala mo ang sarili mo kung nakatutupad ka ba sa ganito o ginagamit mo lang ito ng dila mo o dili kaya mo itong gawin na mag-isa ka? Alam niyo po mga kapatid, sa bawat araw na pagpapalalim ng pagninilay sa dakong ito ay higit na pagpapalalim din ng karunungan at pagpapalawak na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Sa katotohanan lang, kapag ang Diyos ang kumilos po sa inyo, na ginampanan mo ang tatlong sangkap na ito, hindi ka malulugi. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo po yun. Sapagkat, sabi nga, kung ikaw ay nag-asawa at ang asawa mo ay kaukulan na ito lang ang kayang ibigay sa'yo, pagtsatsagaan mo kung ano yung kaya niya. Magkakaroon ka ng kontento kung anong kaya niya ibigay sa'yo sapagkat mahal mo siya. Minahal mo siya, hindi kasama ang kayamanan. Amen po ba yun? Kaya kung paano sa dakong ito, minahal ko ang Diyos sa katauhan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, sa katotohanan lang, alam ko naman na hindi pa dadanas ng Ama na mahirapan kaming lahat. Amen? Hindi ipararanas niya na mahirapan ang aming kalooban sapagkat ginagamit po niya kaming lahat. Kaya sa bawat araw, hindi ba namin mitiin ang anumang kayamanang material na pansanlibutan na iniwanan ng aming mga katauhan? Alam ko po na ibibigay din ng Amang kagalakan na higit pa na hindi mabibili ng salapi. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po ang iiwanan ko pong pagninilay sa inyo. Huwag po tayong mamangka sa dalawang bangka at sa dalawang ilog.
At dito po natin ipasok yung focus. Sapagkat kung ikaw gusto mo maging matapat, gusto mo magparaya, gusto mo manalig at magbanampalataya, kailangan may focus ka. Sapagkat sa katotohanan lang, hindi pagdakakarakay mababatid mo kung anong taglay niya, kundi kailangan maghintay ka, hintayin mo kung anong kaya niya, at doon sa paghihintay, pagtitiwala mo at pananalig mo, makikita mo kung anong totoo. Buhay mo pang Diyos! Mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Hindi ang kayamanan ang makapagpapaligaya, sapagkat malinaw po, iniwanan ng Diyos ang kanyang yaman. Bumaba siya, nagpakababa, at nagparaya. Kaya sa dakong ito, kung paanong inaaral ang banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, hindi man ganap, subalit nagsusumakit, nagsusumikap na maging matapat, manalig at manampalataya, at higit magparaya, na hindi ako mamamangka sa dalawang ilog, kundi ifo-focus ko lang ang isip ko kay God, sapagkat ako'y nasisyahan sa ibinabalik niya sa akin. Muli, magandang umaga po sa umagang ito. Salamat, Mother. Nagkaroon po ng malalim na pagninilay yung tatlong katangian ni Saint Joseph na dapat ay masalamin sa atin bilang mga tumanggap na ng mga banal na aral mula sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nawa mga kapatid, hiling ko sa Panginoon, nawa po sa tatlong katangian ni San Jose na to, isa man lamang, hindi man maging dalawa o maging tatlo, merong matanim sa puso ninyo upang ito'y mapalago natin hanggang makamtam natin yung pangalawa, yung pangatlong katangian, sa pagkatahasang ibinibigay na ng Panginoon ang mga sikreto para tayo ay mapalapit sa kanyang kalooban. Nawa po'y walang masayang sa bawat araw na kayo ay nandito upang sa bawat araw na tayo nandito, ang tunay na kahulugan ng kagalakan at kapayapaan ng ating buong pagkatao ang ating makamtam sa bawat araw. Hindi sa mga material na bagay, kundi sa mga banal na aral na magbibigay sa atin ng kapanatagan at kakontentuhan sa buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Magsitayo na po tayong lahat, maghawak-hawak ng kamay at awit